Hello Universe, sa Amang nasa langit, sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, binabati ko po kayo ng isang masaya at mapagpalang buhay po para sa ating lahat. This is Fabian at andito po ako para ibahagi sa bawat isa sa atin ang salita ng Panginoon, ang mensahe ng Diyos na siyang nagbibigay buhay at kalakasan sa bawat isa sa atin. Ang topic po na ibabahagi ko ay tungkol po sa kahalagahan ng pananampalataya. At bago ko po umpisahan ang aking gagawin na ito sa kapahayagan ng Panginoon, ako po'y mananalangin muna para sa katagumpayan ng mensahe ng Diyos na gustong i-share po sa ating lahat. Hallelujah! O amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupurit, pinapasalamatan ka po namin, O Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Dahil Ikaw ang mabuting Diyos na siyang nagmamahal, kumukupkup at nagmamalasakit sa amin. Kahabagan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Humihingi po kami ng awa at habag. Linisin mo ang aming buhay, ang aming puso, ang aming isip at ang aming kaluluwa. Hugasan mo kami, Panginoon, ng yung banal na dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo upang hindi po kami maagaw ng kalaban sa iyo. Kahabagan mo kami, Panginoon, at maraming salamat po sa kapatawarang ibinibigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa pahiram na buhay, sa kalakasan na aming nararanasan, sa lahat ng pagsubok na aming nararanasan na laging may solusyon, na Ikaw po ang Diyos na pinagmumulan. Salamat po sa mga biyaya at pagpapalang aming natatanggap na nagmumula sa iyo. At maraming salamat sa pagkakataon na ito. Isang pribilehiyo, Panginoon, na laging makatagpo ang iyong banal na presensya sa mga pagkakataon na ito. Salamat po, Panginoon, sa ibinigay mong oras na magpahayag ka ng iyong mabuting balita na Ikaw ang Diyos na nangungusap at ang bawat sa Panginoon na makakarinig at makakapanood, Panginoon, ng video na ito ay mararanasan ang iyong kapangyarihan at ang pagsama, Panginoon, ng Espiritu Santo sa bawat isa sa amin. Hallelujah! Pagpalain mo, Panginoon, ang pahayagan mong ito. Ikaw po ang Diyos na maluwalhati at mapapurihan. Ikaw po ang Diyos na magsalita sa mga oras na ito, Panginoon. Ipagtagumpay mo po, O Diyos, ang iyong kapahayagan, ang iyong mga buhay na salita na kayang magbago ng buhay ng tao. Lukuban po ako ng Espiritu Santo at pahiran mo ang aking labi ng iyong banal na langis, Panginoon, upang ang mga mamumutawi sa aking labi ay ang iyong mga salita, ang iyong tinig, Panginoon, na nangungusap sa bawat isa. Take over, Holy Spirit, sa mga oras na ito and speak up, Jesus. Hallelujah! Maraming salamat po, Panginoon, sa katagumpayan. Inaangkin ko na po na Ikaw ang Diyos na gaganap sa mga pagkakataon na ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal, pasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hallelujah. At maraming salamat po sa mga nanonood at nakikinig sa mga pagkakataon na ito. Ang topic po na pag-aaralan natin ay ang tungkol po sa kahalagahan ng pananampalataya. At ang gospel po na ang mensahe po ng Diyos ay kukunin natin sa mensahe niya sa gospel ng 1 Jose 7-9. Ang sabi po dito sa kasulatan ng 1 Jose 7-9 ay magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na inuutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayin araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiging hawain ng iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan, hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti, huwag kang matakot ni manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Amen. Ito po yung binigay na mensahe ng Panginoon upang mapagnilayan po natin ang kanyang kapahayagan. Sa kautusan po ng Diyos, isi-share ko po muna yung testimony ko bilang nakaranas po ako ng blessing ng Panginoon at marapat na papurihan ang Panginoon at magpasalamat sa Kanya na pag tayo pong tao nakakaranas ng mga biyaya at pagpapala, hindi po natin dapat itago yung pasasalamat. Kailangan po nating ibahagi sa ating kapwa upang maramdaman din nila na ganun kadakil ang Panginoon. Huwag po nating sarilinin ang blessing na bigay ng Panginoon sa ating buhay na itatago na lang natin. Hanggat may pagkakataon na kaya mong maipahayag ang kabutihan ng Panginoon, magsalita ka dahil ang pinaparangalan mo ay ang Diyos at marapat na parangalan at pasalamatan ng ating Panginoong Jesus sa ating buhay, sa kaligtasan po na ating tinanggap, sa kanyang pagpapakasakit para sa atin, sa
ang pagkakatubos natin sa ating mga kasalanan, na ang Diyos na ito na nagbigay ng kapayapaan at buhay at liwanag sa atin dito sa buong sangkatauhan ay ang Diyos na dapat kilalanin, marapatin. Magpapasalamat po ako sa Panginoon sa karanasan ko dahil siya po yung tumutugon sa lahat ng aking mga kahilingan. Kaya naman, ang testimony ko po na i-share sa na meron po akong hinihiling sa Panginoon. Akala ko wala na, parang wala na, nawawalan po ako ng pag-asa bilang tao. Nangihina rin po ako. May pinagpipray po ako kay Lord na akala ko hindi niya ako naririnig, na sabi ko parang ang dami ko pang mga sinisisi, naiinis po ako, nagagalit ako. Meron po tayong mga wishes na hindi kaagad na tinutupad kasi hindi pa napapanahon or baka hindi pa fit doon sa panahon na yun, baka tayo po ay mapahamak. Kaya naman, akala ko po sa paghihintay ko, nakakaisip na po ako ng hindi maganda. Sabi ko, totoo ka ba na talagang bibigyan mo ng kaligtasan ng aking buhay? Totoo ka ba na mangyayari ito sa akin? Dahil kung hindi, ano ang ipapahayag ko sa tao kung hindi ko mararanasan ang kabutihan mo? Kaya naman, sa kalooban ng Panginoon, na tunay niyang ipinaparana sa atin, ang sabi lang ng Diyos sa atin ay magpakalakas tayo sa mga pagsubok na ating nararanasan. Na yun po sa gospel na i-share ko, ang gusto ng Diyos, maging matatag tayo sa sa ating mga pagsubok na nararanasan dahil nandiyan ang kanyang awat habag. Kailangan nating maghintay sa kanyang pagtugon dahil may mga bagay na inilalagay niya sa kaayusan upang hindi po tayo mapahamak. At tinitingnan din ng Panginoon kung ano yung pananampalataya natin, kung magiging malakas pa ba tayo, magiging matatag pa ba tayo, hahawakan ba natin yung pananampalataya natin, o bibitaw na tayo. So yun po, sa mga naiisip ko na sabi ko parang walang nangyayari. So may moment po na pinag-freeze muna ako ng Panginoon. Wala munang cellphone, wala munang kuryente, wala munang kahit na ano. Yun po, yung mga ganon. Pinapakinggan ko po yun sa paligid ko. Kung ang tinig ng Diyos ay nangungusap sa ganong pagkakataon na minsan tayo pong tao nababalisa tayo sa mga pagsubok na nararanasan natin. Subalit ang Diyos na makapangyarihan, siya ang naglalagay sa kaayusan at kinokontrol niya ang lahat ng bagay. Kontrolado ng Panginoon ang lahat ng bagay. So yung wish ko po, kung papairalin ko yung pride ko, hindi magaganap. Sabi ng Panginoon, kaya pinaparanas tayo ng mga pagsubok na ganyan. Tinuturuan niya tayo kung magiging mapagpakumbaba tayo sa kanyang harapan or mananangan tayo sa ating sariling kalakasan. Gaganapin ba natin yung kalooban niya kapag halimbawa hindi natin nararanasan yung biyaya niya? Doon mo ba siya tatalikuran or maghihintay ka ng tamang katugunan niya? So sa biyaya ng Panginoon, dumating yung araw na tinugon po niya yung wish ko. At nagpapasalamat ako sa Diyos na lahat naman po ng aking hiniling sa Panginoon ay kanyang ibinigay. Kundi pinaghihintay niya at inilalagay niya sa kaayusan ng lahat ng bagay. Nasa tao kung paano mo i-handle yung sarili mo. Kasi minsan, yung sarili na lang din po natin yung kalaban natin. Dahil sa mga negatibong iniisip natin na kung tunay ang pananampalataya natin sa Panginoon at nagtitiwala tayo na meron siyang magagawa, ibigay po natin yung 100% pinangahawakan natin pagtitiwala sa kanya dahil meron siyang gagawin. Minsan tayong tao, naiirita tayo kasi naiinip tayo doon sa mga bagay-bagay na gusto natin. Nagmamadali tayo. Minsan kung sino-sino rin po yung sinisisi natin sa ating mga nararanasan na minsan, ibinababa ka rin ng Panginoon sa ganong kalagayan. Dinadapa ka niya sa ganong sitwasyon para matuto ka. Tinitingnan niya kung magpapakumbaba ka pa ba sa harapan niya or magmamalaki ka sa kanya. So yun nga po, nakakaisip na ako ng hindi maganda. Pero ang sabi ko, Lord, hindi. Kasi may pangako ka sa akin. Kapag halimbawa, ito ang ginawa ko at dito ako lumakad, asan yung kaligtasan na ibabahagi ko sa tao? So tunay po ang Panginoon na hindi niya pinapabayaan ang kanyang mga anak. Hindi niya pinapabayaan ang kanyang mga lingkod. Ang gagawin lang po natin ay magpapakalakas tayo at magpapakatapang sa kalooban ng Panginoon na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Kaya maraming salamat sa Panginoon. So ang gospel po na pinag-aaralan natin ngayon ay tungkol po sa kahalagahan ng pananampalataya. At fit naman po yung nararanasan ko ngayon dito sa ating pag-aaralan. Kaya salamat sa Panginoon na binibigyan niya ako palagi ng pagkakataon na maibahagi din naman po yung kabutihan niya. Hindi para sa akin, kundi maipakilala siya sa mundo, sa tao, na merong Diyos na makapangyarihang kayang magbago ng buhay ng tao. Merong Diyos na nahahabag sa tao sa kabila ng pinagdadaanan natin. Kaya maraming salamat po sa mga nakikinig at nanonood ngayon na
isang pribilehiyo po talaga sa akin na ma-share ang kabutihan ng Panginoon sa lahat. Hindi po dahil sa ma-intention ako na kailangan ko pong manghingi ng pera or kailangan ko pong magpasikat. Hindi ko po tinatago ang kabutihan ng Panginoon. Hanggat nabubuhay ako na pwede ko pong ipagsigawan ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay, gagawin ko. Dahil yan po ang misyon na pinapagawa sa akin ng Panginoon. At nagpapasalamat ako sa Diyos na sa dami ng tao, nabigyan po ako ng pagkakataon na mapili na makapaglingkod sa Kanya. Kaya hindi po dapat natin ikahiya ang Panginoon sa ating buhay. Minsan sinasabi natin, nakakahiya kasi parang nagiging ka ng mabait, nagiging ka ng madasalin, nakakahiya kasi ang dami nakakakita. Kasi parang weird. Pero kasi ang gusto natin bilang tayo, yung mga cool, yung sisigarilyo, gusto natin yung mga tambay, yung maraming gusto natin yung mga ganyang buhay na parang in sa hinaharap. In ngayon parang cool, ang cool ng gantong galawan. Pero balansehin po natin ang ating buhay na ang ating buhay ay hindi lamang sa material na bagay, kundi ang ating kaluluwa nangangailangan din po ng kaligtasan ng Diyos at ng kapayapaan sa ating puso't isip. Ang Panginoong Hesus po ang kulang sa ating buhay na siyang sasapat sa lahat ng ating hinihiling. Na parang iniisip po natin may kulang. Ano ba ang kulang sa atin? Ang totoo pong kulang sa atin, ang Panginoong Hesus, papasukin natin siya sa ating buhay. At yun nga po, gaano po ba kahalaga ang pananampalataya sa buhay ng bawat isa sa atin? Ang sabi po sa John 9:31, ang sabi po dito sa John 9:31, nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, datapwat kung ang sino mang tao ay maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Amen. Ang mensahe po ng Panginoon sa sinasabi niya sa kanyang kasalutan ay sasamahan ng Diyos at naririnig ng Diyos ang tinig at panalangin ng tao. Kahit buntong hininga lang po natin, naririnig ng Panginoon. At sa pagsama ng Panginoon sa ating buhay, nararanasan po natin ang kanyang presensya. Kaya napakahalaga po ng ating pananampalataya na yun po ang karanasan natin sa Panginoon, ang pagsama niya sa atin, na hindi niya tayo iniiwanan. At ang lahat man ng naisin natin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus ay kayang-kayang tugunin ng ating Amang nasa langit. Kaya naman marapat po na papurihan natin ang ating Diyos na buhay. At ano pa po, gaano pa po kahalaga ang pananampalataya natin bilang tao sa ating Panginoon? Ano-ano po yung mga kaya nitong gawin sa ating buhay? Ang mahalaga po ang pananampalataya natin na tinitingnan ng Panginoon dahil ito po ang nagiging sanhi ng ating kaligtasan na binibigay ng Diyos, na kapag tayo po'y nananampalataya at nagtitiwala sa ating Panginoon Jesus, ang lahat po ng bagay na ating naisin ay kayang-kaya niyang ibigay sa atin. At hindi lang po yun, ano man ang ipanalangin natin sa ating Panginoon, maging karamdaman, maging mga kabigatan, ang kapayapaan ay lagi pong naibibigay ng Panginoon. Yan po ang pinakamahalaga sa pananampalataya, na kung walang-wala ka ng matatakbuhan, walang-wala ka ng malalapitan, ang Diyos po hindi tayo iiwanan. Palagi siyang nakaagapay, palagi po siyang nakaalalay sa bawat isa sa atin. Ang gusto lang ng Panginoon ay kilalanin natin siya, tanggapin natin siya sa ating buhay, dahil nandyan po ang kamay ng Panginoon, makapangyarihan at mayaman ang Diyos na ating pinagkakatiwalaan. Kaya ang pananampalataya po natin, ingatan po natin, dahil ang kalaban, ang dyablo, ay kayang-kaya po tayong silain, kayang-kaya po tayong pabagsakin. Kundi pag matatag po ang ating faith o pananampalataya natin sa Panginoon, wala tayong hindi kayang gawin. Dahil na ipagtagumpay na po ng Panginoong Hesus ang lahat na naganap dito sa buong sanlibutan, sa buong sangkatauhan. Ang katubusan at kaligtasan po ng ating buhay ay binigay na po ng Panginoong Hesus sa atin. Ang gusto lang po ng ating Amang nasa langit, pagtiwalaan natin ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus, na papasukin natin at tayo po'y manampalataya na meron po siyang magagawa at maranasan po natin ang kaligtasan, ang kapayapaan at ang liwanag sa ating buhay, na siya naman pong ituturo natin sa mga susunod na henerasyon, sa mga susunod pang salinlahi na iiwanan natin sa ating pamilya. Ano po bang ipapamana natin sa ating mga anak? Ano po bang ipapamana natin sa ating mga susunod na salinlahi, mga apu-apuhan? Kundi pag nakita ng Panginoon na nananampalataya tayo sa Kanya, ang buong ating sambahayan, ang buong sambahayan natin ay nagkakaroon din po ng kaligtasan, dahil tayo naman nga mananampalataya sa Panginoong Hesus.
Jesus ay natututo tayong manalangin. Yan po ang kahalagahan ng pananampalataya. At nagkakaroon po tayo ng ugnayan sa Espiritu ng Diyos dahil kapag tayo po ay nananalangin, kinakatag po tayo ng Espiritu, binabanal ang ating buong pagkatao, ang ating kaluluwa, at minamara pa tayo ng Diyos sa biyaya at pagpapala at sa kaligtasan na dapat po nating tanggapin. Kaya napakahalaga po ng pananampalataya. Ingatan po natin. Huwag po nating ipalit na akala po natin ginto na yung napulot natin. Yun pala, nakalubog po sa ganong kulay lang. Pero kalawang. Huwag po nating ipagpalit ang ating pananampalataya sa tukso ng demonyo, sa tukso ng dyablo. Panghawakan po nating matatag ang kaligtasang tinanggap natin sa ating Panginoon. At tanggapin po natin sa ating buhay ang ating Panginoong Hesus. At ang pananampalataya ay napakahalaga dahil ito po ang magiging kaligtasan natin sa ating buhay. Kaya nating gumalaw sa lahat ng anumang pagsubok na nararanasan natin dahil naniniwala tayo na merong Diyos na gagawa at gaganap sa ating buhay at hindi tayo pababayaan. So ano pa po ang kahalagahan ng pananampalataya? Ano po ba ang mga nagiging karanasan ng tao kung siya ay may pananampalataya? Ayun po, ang sabi po sa makakaranas ang tao ng mga himala. Yun po, ang mga nararanasan ng mga taong may pananampalataya sa Diyos ay nakakaranas ng mga himala, tanda at kababalaghan na nagmumula sa Panginoon. Yan po yung mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa ating buhay. Na minsan mamamangha ka sa kabutihan ng Diyos dahil paanong nangyari yun? Paano to na nasasabi mo na lang na thank you Lord, maraming salamat po Panginoon dahil tinugon niya yung ating mga kahilingan. Lahat ng tao nananalangin, lahat ng tao may wish, may pangarap sa buhay, lahat ng tao. Ang mga hindi nakakakilala sa Panginoong Jesus, yan yung mga nalulungkot, nagkakaroon ng kalungkutan, nagkakaroon ng kabalisahan. Subalit papasukin natin ang Diyos sa ating buhay, sa ating puso. Mararamdaman po natin ang iba yung kapayapaan na hindi masayod ng kaisipan. At yan po ang mga karanasan na kapag may pananampalataya ang Panginoon, nagpapadala siya ng maraming himala, tanda at kababalaghan na hindi natin maunawaan. Na hindi mo talaga mauunawaan ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi mo maiintindihan kung gaano kabuti ang Diyos kung isasara natin ang ating puso at isip sa Panginoon. Mararanasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon kung bubuksan natin ang ating buong pagkatao sa Kanya. Bubuksan natin ang ating buhay sa harap ng ating Panginoon. At tatanggapin natin siyang hari at personal tagapagligtas. At may kapangyarihan po ang mga salita ng Panginoon na siyang ibinibigay sa atin. Makapangyarihan ang bawat salitang namumutawi sa bibig ng Panginoon. Hindi nga po, paulit-ulit ko sinasabi na hindi literal na bumababa ang Diyos. Subalit sa kanyang mga buhay na salita, sa kasulatan, sa kanyang mga kautusan, ay dapat po nating kilalanin na ating Panginoong Hesus ang siyang ating tagapagligtas at nagbibigay sa atin ng kapayapaan at buhay at kalakasan sa ating pang-araw-araw na nagaganap sa ating buhay. Ang sabi po ng mensahe sa Roma 1:16, ang sabi po sa Roma 1:16, ang mensahe po, sapagkat hindi ko ikinahihi ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. May kapangyarihan po sa bawat salita ng Panginoon. Yan po yung mga karanasan ng tao kapag siya ay may pananampalataya. Nararanasan po ang kapangyarihan ng Panginoon na kumikilo sa buhay, na makikita mo na lang may mga blessings, may mga miracles, may mga hindi mo maipaliwanag na parang yung dating inaakala mo na ayaw mo nang mabuhay, ayoko na ng ganitong buhay, sawang-sawa na ako. Pero ang Panginoon ay hindi napapagod intindihin ang tao. Hindi nagsasawang mahalin ang tao. Ang tao ang lumalayo sa Panginoon. Subalit kung tayo ay may tunay na pananampalataya sa Diyos at dahil hindi tayo binibitawan ng Panginoon, tao ang bumibitaw sa Diyos. At ang pangako ng Panginoon na mga karanasan nating mararanasan sa Kanya kapag tayo'y nananampalataya, mararamdaman po natin ang Kanyang pag-iingat at kaligtasan at ang mayamang pakikisama ng Espiritu na siyang nagbibigay ng maraming himala, tanda at kababalaghan sa ating buhay. Na tayong tao ay mamamangha at tayong tao ay makikita ang Kanyang mga mapaghimalang gawa na yung hindi mo inaasahan na akala mo dati, ganun lang yung mga katayuan mo na parang hindi nagbabago. Ang chapter ng buhay ng tao ay nagbabago. Na hindi ka lang palaging umiiyak, hindi ka lang palaging malungkot, hindi ka lang palaging nandun
ka lang, naka-isolate ka lang, nagbabago, kundi ang gusto lang ng Panginoon, magtiwala tayo at manampalataya tayo na magpakatapang tayo, magpakalakas tayo sa anumang pagsubok at hamon ng buhay na ating nararanasan. At ang ikatlo po, sino ang makikinabang kung may pananampalataya ang isang tao? Sino ba talaga po ang makikinabang kapag tayo may pananampalataya? Di ba? Tayo rin po. Tayo ang makakaranas ng kapangyarihan ng Panginoon. Ang mensahe po ng Panginoon di sa kanyang kasulatan na sinasabi po ng kanyang mga salita sa 1 Pedro 25, datapwat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman, at ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. Napakahalaga po ng pananampalataya at ang laki pong kapakinabangan sa ating buhay ng pananampalataya ito, na kayang baguhin, ayusin ang lahat sa atin. Hindi lang po tayo ang inaayos ng Panginoon. Akala lang po natin tayo lang yung makikinabang. So pag isa man po sa sambahayan ang naglilingkod at nagtatapat sa Diyos, ang Diyos nagtatapat sa kanyang mga anak na nagtitiwala at nananampalataya sa kanya. Dahil ang ating amang nasa langit ay mahabagin. Bakit naman tayo papabayaan ng Diyos na buhay? Kung naghihirap tayo, walang lingkod, walang anak ang ating amang nasa langit na pinabayaan niya ang kanyang mga anak na nagtitiwala sa kanya, na nagpupuri, nagpapasalamat. Ang ating ama na nasa langit na nahahabag ay nagagalak ang puso't naluluwalhati kung tayo ay marunong manampalataya. Lumalapit tayo sa Panginoon, nagpapakumbaba at nagpapasakop tayo sa kanyang kapangyarihan. At habang tayo nananampalataya sa Panginoon, mararanasan nating palagi ang kanyang mga miracles, ang kanyang mga blessings, ang kanyang mga pangako. Naiingatan niya tayo at bibigyan ng kaligtasan ng ating buhay. Naaayusin niya ang lahat sa atin. At ang mensahe sa 2 Pedro 1:19, ang sabi ng Panginoon sa kanyang kasulatan, sa kanyang mga buhay na salita. Ang sabi ng mensahe ng Panginoon sa 2 Pedro 1:19, at kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Yan po ang mensahe ng Panginoon sa kanyang mga salita. Na kung tayo po ay may pananampalataya, ay ibibigay ng Diyos sa atin ang ating mga kahilingan. Magkakaroon po tayo ng kapanatagan, kapayapaan sa ating buhay dahil naniniwala at nagtitiwala po tayo na merong Ama na nasa langit na sasalo sa atin, na kapag wala ng solusyon sa mundo ng mga tao, kung tayo po ay maniniwala at mananampalataya at mananalangin, merong magagawa ang Diyos, na minsan akala po natin parang wala ng pag-asa, wala nang magaganap, wala nang, parang ganun na lang po. Kasi tayo pong tao ay mahilig tayo din sa mga negatibong isipin. Nasa mindset din po kasi natin yan. Dahil hindi po naiiwasan sa buhay ng tao ang mga suliranin, ang mga pagsubok. Dahil tao po tayo, kailangan balanse ang positive at negative, pero wag po nating idaan palagi doon sa ganong mindset na minsan kung ano po yung iniisip natin mga negatibo, yun po yung naa-attract natin. At kapag positibo naman po ang ating ibinibigay na energy sa ating buhay sa araw-araw, naa-attract din po natin yung mga positibong enerhiya. Sa ating pagising pa lang sa umaga na ipinagpapasalamat dapat natin sa Panginoon, ihain na po natin yung mga kahilingan natin na gusto nating mangyari sa araw-araw. Dahil ang Diyos, ang gusto po ng Panginoon, specific ang hingiin mo sa Kanya. Specific po, ibigay natin ang panalangin natin na humihingi tayo sa ating Panginoon ng nararapat at naaayon doon sa nais natin. Alam naman po natin bilang tao kung ano lang yung mga pangangailangan natin. Hindi naman tinutugon kaagad ng Panginoon ng mga instant. Tsaka hindi po binibigay ng Diyos kung ang intensyon natin sa ating mga hinihingi ay hindi makakabuti sa atin. Na minsan hihilingin natin, gusto ko ng ganito, gusto ko na kaagad umasenso, gusto ko na kaagad yumaman. Puro na lang po pera ang nasa isip natin. Tinitingnan din ng Panginoon ang puso ng bawat sa atin kung karapat-dapat ka bang bigyan o pagkatiwalaan ng kanyang biyaya at pagpapala, o ito ba ay malalapastangan mo, o ito ba ay iingatan mo. Kasi lahat po ng biyaya at pagpapala ng Panginoon ay pinaghihirapan po natin bilang tao. At deserving naman po ang mga taong nagtsatsaga at nagsisikap na makaranas po ng blessings na nagmumula sa Panginoon. Subalit hindi po ganun kadali. Tayo'y sinusubok at hinuhulma din ng Panginoon sa apoy upang yung ating pong puso ay maging dalisay na maiharap natin sa kanyang harapan. At
ang panalangin po ng bawat isa sa atin kapag po tayo nananampalataya sa Panginoon at tunay ang intensyon natin sa ating buhay, sa ating po mga hinihingi, nagiging itong mabangong samyo sa harapan ng Panginoon. Paano nagiging mabangong samyo? Naririnig ka kaagad ng Panginoon sa panalangin mo. Walang boundaries ang prayer, walang batong nakaharang sa gitna, walang balakid, walang nakaharang. Kapag nagpray po tayo ng pure ang intensyon natin at hiniling natin kung ano talaga yung mga gusto natin, ibinibigay ng Panginoon yan. Yan po ang kahalagahan ng pananampalataya ng bawat isang mga tao na bawat sa atin na pananampalataya natin sa Panginoon. At yan po yung mga mararanasan na natin na mga himala na nagmumula sa Panginoon. At tayo pong mga tao na mayroong pananampalataya ang makikinabang nito. Sino pa po ba makikinabang? Yung kapitbahay lang po natin? Sila po ba na lahat po tayo tao na nagtitiwala at nananampalataya sa Panginoon. Tayo po mismo ang nakikinabang. Nagbebenepisyo po ang ating kaluluwa, hindi lang sa material na bagay. Hindi lang sa material na bagay. Nag-blow up po tayo ang ating espiritu dahil nagagalak ang Diyos sa mga taong nananampalataya sa Kanya. Nagtitiwala ka dahil tayo po ay mga anak ng Diyos. Tayo po ay mga lingkod ng Panginoon. Kaya marapat po napapurihan natin ang Panginoon. Marapat na maluwalhati ang Kanyang pangalan dahil tayong mga tao ay sa Kanya at hindi po sa mundo. Na dapat hindi po tayo nasisilaw sa mga material na bagay o nagugulumihanan sa mga bagay-bagay sa buhay. Tignan din po natin yung kagustuhan natin na magkaroon po ng kapayapaan, yung kasiyahan, kagalakan sa ating puso, isip, na yan po ang kapakinabangan na mararanasan natin sa ating buhay kapag po tayo ay may pananampalataya. Ang laking pakinabang po sa buhay ng bawat sa atin kung aalisin lang po natin yung mga negatibong iniisip natin at magtitiwala tayo ng lubusan sa Panginoon. Dahil hindi naman araw-araw malungkot, hindi naman araw-araw mahirap ang buhay, kundi nakakaranas din po tayo ng kagalakan, makakaranas din po tayo ng kapayapaan at malaking pagbabago sa ating buhay. Pero kakaiba po talaga ang mga taong marunong magtiwala at manampalataya sa Panginoon. Kaya yan po ang pag-ingatan natin dahil ang pananampalatayang ito ang nagbibigay ng karunungan sa ating buhay na siyang ibinababa ng Espiritu ng Diyos sa bawat sa atin. Pag-ingatan po natin kasi yan po ang yaman na meron tayo, ang pananampalataya. Hindi ang kayang gibain ng kahit na sino. Makapangyarihan po ang pananampalataya ng mga na itinanim ng Diyos sa ating puso. Ang kailangan po natin magkaroon tayo ng katatagan at pagpapakalakas at pagpapakatapang sa ating buhay sa anumang pagsubok na ating nararanasan kahit wala kang material na bagay. Kapag buong buo ang pananampalataya mo sa Panginoon, buong buo sa puso mo na mayroong Diyos na makapangyarihan na kayang magbago sa buhay mo, makikinabang ka at ang buong sangbayan mo. Dahil ang pananampalatayang ito na iniingatan mo ay ang humahawak, ang Diyos ang makapangyarihan na pinagkakatiwalaan mo. At ano pa po ang mga kahalagahan ng pananampalataya sa ating buhay? Number 4 po, hanggang saan ka kayang dipahan ng iyong pananampalataya? Yan po yung tanong dito. Hanggang saan po ba kayang dipahan ng pananampalataya mo ang buhay mo? Kaya pong dipahan ng pananampalataya mo ang buhay mo hanggang bukas. Ang sabi po sa mensahe ng Mateo 24:13. Ang sabi po dito sa Mateo 24:13, datapot ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Yan po yung pangako ng Panginoon sa kanyang mga buhay na salita. Ang tanong po dito, gaano kahalaga ang pananampalataya ng tao? At hanggang saan ka kayang dipahan ng pananampalataya mo? Ang masasabi ko lang po dito, hanggat nabubuhay ka at naniniwala kang may Diyos na kayang magligtas sa iyo, na kayang magbago ng buhay mo, hindi ka iiwanan ng Panginoon. Dito pa lang sa lupa, ibibigay na ng Panginoon sa iyo ang kaligtasan. Mararanasan mo na ang buhay na ganap at kasiyasiya at ipinaghahanda tayo ng Panginoon ng buhay na walang hanggan doon sa kanyang kaharian. At sasama tayo sa kanyang luklukan na makakasama natin sa piling ng Panginoon at hindi na tayo makakaranas pa ng mga paghirap dahil ang Diyos na siyang nag-iingat sa atin at sa ating pananampalataya na ipinagkakatiwala sa Kanya ay ang Diyos na nangangako na hindi tayo iiwanan at hindi pababayaan man. Kaya kaya tayong dipahan ng ating pananampalataya hanggang tayo'y nabubuhay. Basta totoo, tapat, at ang intention po natin ay tunay na ipinagkakatiwala natin sa Panginoon. Ang lahat ng bagay ay kayang isunod naman ng Panginoon sa atin. Kaya tayong dipahan ng Diyos kahit saan tayo makarating. Kaya niyang baguhin ang buhay ng bawat sa atin. Yung
inaakala nyo lang na parang walang nangyayari, yung inaakala nyo lang na parang minsan nakakatawa po kasi pag may mga tao po talaga na lumalapit sa Panginoon, yung iba na hindi pa nakakakilala sa Panginoon kasi nakakaranas ng mga paghihirap, so hindi naniniwala sa Diyos. Pero ang tunay na taong naniniwala sa Panginoon, iniingatan po ng Diyos, binibigyan ng kapayapaan na hindi masayod ng kaisipan, nararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon, ang kagalakan sa puso at isip, ang kaayusan ng buhay, ang lahat ng gusto natin, maging respeto, maging dignidad, maging paggalang sa ating kapwa o ginagalang tayo ng ating kapwa, na ibabalik at na itatayo tayo ng Panginoon sa pamamagitan lang ng ating pananampalataya. Yung word na pananampalataya na yan, napakahalaga po. Kaya tayong baguhin, kayang dipahan hanggang saan man tayo makarating. Hindi tayo iniiwanan ng Panginoon hanggat naniniwala at nagtitiwala tayo. Hindi niya tayo iiwanan, ni papabayaan man. Pag alam natin sa sarili natin na wala tayong mapupuntahan, ang Diyos laging bukas, handa po tayong tulungan. At ang pananampalataya na ito, na kayang dipahan ka ng Panginoon, o kayang ipunat ng Panginoon ang mahaba niyang kamay at lukuban ka ng kanyang malabay na pakpak, kayang-kaya pong gawin ng Panginoon yan sa atin. Dahil tayo yung mga anak niya na naniniwala at nagtitiwala, wala po siyang hindi kayang gawin. So ang mga tao po na sarado sa kaisipan, sa kamalayan, tanggapin po natin ang ating Panginoong Hesus. Dahil ang pananampalatayang ito, nasabi ng Panginoon, kahit maliit lang na butil ng mustasa, gabutil ng mustasa ang pananampalataya mo, ay kayang-kaya niyang palakihin at kayang-kaya niyang ayusin ang buhay mo, maging ang buong sambayan. Dahil ang sabi ng Panginoon po sa kanyang mga salita, sa Jeremiah 29:11, ang sabi po ng Panginoon dito sa kanyang kasulatan, sa kanyang mga mensahe, sa buhay niyang salita, sa Jeremiah 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Ito po yung pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin, na ibinibigay niya ang kanyang biyaya at pagpapala sa bawat isa sa atin, na nais lamang ng Panginoon tayo'y maniwala at magtiwala. Dahil anuman ang gustuhin natin sa ating buhay, at malinis po ang ating puso't isip at intensyon sa ating kapwa, sa ating buhay, sa mga naisin natin, at isinasama natin sa ating journey ang ating Diyos, ibibigay niya po, ibibigay niya ang pinakamagandang offer ng buong sangkatauhan, ang offer na magandang buhay, buhay na ganap at kasiyasiya sa bawat isa sa atin. Dahil yan ang plano ng Diyos. Bago pa lang po tayo ilagay ng Panginoon dito sa mundo, inayos na po niya ang lahat. Yun po yung sinasabi na tinapos na muna ng Panginoon ang lahat ng bagay bago kanya pinag-umpisa. Niready muna po niya ang lahat ng bagay bago tayo nagsisimula sa ating buhay. Hubad po tayo nang pumunta dito at hubad din tayo babawian ang buhay ng Panginoon. Ang Diyos na siyang tumawag sa bawat sa atin at siyang kumukupkup sa bawat sa atin sa araw-araw, ay ang Diyos na siyang magiging hari, magiging tagapagligtas ng bawat isa, ang ating Panginoong Hesus. Ang Diyos na siyang naghahari noon, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan, ay ang ating pong Panginoong Hesus. Kaya ang ating pong pananampalataya ay ilagak natin sa ating Diyos na buhay, dahil kaya po niya magbago ng buhay ng tao. Ang pangako po ng Panginoon, iingatan niya tayo, bibigyan ng kaligtasan at kaliwanagan ng ating buhay, at nalalaman niya na ang lahat ng ating mga naisin, nasisiyasat niya ang ating puso't isip. Ang gusto lang ng Panginoon, ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng bagay. Dahil ang nais niya, lumapit tayo sa Kanya, maniwala at magtiwala at manampalataya na meron po siyang magagawa. Huwag nating suluhin ang mga pagsubok at problema. Huwag nating angkinin ang mga pagsubok ay mga kabigatan sa ating buhay. Kundi, kaya po yan ipinaparanas ng Panginoon sa atin upang maramdaman natin na merong Diyos na makapangyarihan na kayang magbago ng buhay ng tao at kaya tayong dipahan hanggang sa huling hantungan. Kaya tayong tulungan simula hanggang wakas. Hindi po tayo iiwanan ng Panginoon. Ang nais lamang niya ay ibigay natin ang buong pagtitiwala at huwag po nating babuyin ang ating katawan, ang ating lupang katawan, dahil ang ating lupang katawan ay templo ng Diyos. Huwag nating rumihan, huwag nating
Hindi naman tinitingnan ng Panginoon kung ano ang ating mga kasalanan, kundi tinitingnan niya ang ating puso. Ang gusto pong sabihin ng Panginoon, huwag nating rumihan ang ating buhay na hinihiling din ng Panginoon na gusto niya tayong maging maayos. At sa ating pong paglapit sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pananampalataya, nalulugod ang Panginoon, naluluwalhati siya kung ang ating lupang katawan, ang ating buong pagkatao, ang ating puso't isip at kaluluwa ay inaalay po natin sa Kanya. Marapat na maluwalhati at papurihan ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos na ito na siyang tumawag sa atin at ang Diyos na ito na siyang nag-iingat sa atin ay nag-offer ng kaligtasan, proteksyon, biyaya at pagpapala na libre, walang bayad. Ang hinihingi lang ng Panginoon, magtiwala ka, maniwala ka at kayang-kaya kanyang dipahan hanggang sa huling hantungan ng ating buhay. Hindi lang ikaw, maging ako, maging lahat tayo ay kaya niyang ayusin ang buhay ng bawat isa sa atin. Kaya niyang pasayahin ang buhay natin, bigyan tayo ng kapayapaan, kagalingan, kaligtasan, at kaya niyang ibigay lahat ng desire ng ating puso isip dahil ang Amang nasa langit ay mahal na mahal ng kanyang mga anak. Kaya kung sino ka man na nanonood ngayon at nakikinig dito sa aking video, maramdaman mo ang kapangyarihan ng Panginoon na marami siyang kayang gawin sa ating buhay. Na pagkatiwalaan natin siya, na kung tayo nga nagtitiwala tayo sa tao, sa salita lang na may kapangyarihan dyan, na may mga katungkulan, naniniwala na tayo, ano pa kaya na ang Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi siya nakikita. Hallelujah. At ang conclusion po natin sa ating pong pinag-aaralan ngayon sa kapahayagan po ng Panginoon, ang sabi po dito sa mensahe sa Isaiah 60:20, ang mensahe po ng Panginoon dito sa Isaiah 60:22, ang munti ay magiging 1,000 at ang maliit ay magiging matibay na bansa. Akong Panginoon ay papangyarihin kong madali sa kapanahunan. Ito po yung sinasabi ng Panginoon, pangako niya, magaganap kapag napapanahon na. Ibibigay ng Diyos kapag napapanahon na. Huwag tayong magmamadali. Huwag po tayong magmamadali dahil ang lahat ng bagay sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon ay papangyarihin po ng ating Diyos na buhay. Baka ako lang po ang nagmamadali kasi medyo mabilis po akong magsalita. Pero nagagalak po ang aking puso't isip at kaluluwa sa dakilang misyon na pinapagawa ng Panginoon dahil ako po ay isang buhay na patotoo na kayang magbago ng buhay ng tao. Ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Ang Panginoong Hesus na siya nagbigay ng kaligtasan sa aking buhay ay hindi po ako mahihiyang ipagsigawan dahil ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, kaya niya pong ibigay sa tamang panahon ang lahat ng bagay. Maaring ito yung tamang panahon ng kaligtasan, ito yung tamang panahon na dapat ipagsigawan ang kanyang pangalan at marapat po siyang mapapurihan at maluwalhati. At ang konklusyon na pinapasabi ng Panginoon, ang pinaka-nais ng Panginoon na marinig natin sa oras na ito sa kanyang kapahayagan, mahalaga po ang pananampalataya ng bawat isa sa atin at hinihiling lang ng Panginoon sa atin ang manalangin, magtiwala at manampalataya tayo sa Kanya, sa ating Panginoong Hesus, at ang lahat ng bagay na ating naisin ay Kanya pong ibibigay. Tayo po ay magpakatatag, magpakalakas at magpakatapang sa lahat ng hamon sa buhay, at ang pangako ng Panginoon sa atin ay lagi niya tayong sasamahan saan man tayo makarating. Hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan ng ating Diyos na pinaglilingkuran dahil kapag ipinagkatiwala natin ang ating buhay sa ating Panginoong Hesus, ano man ang maganap sa ating buhay, mahihilo ka, matatakot ka, manghihina ka, pero ang Diyos na nangako at nagsasalita sa ating harapan, hindi man siya nakikita, ay ang Diyos na tapat at pagtatapatan ka at hindi ka iiwanan hanggang sa huling hininga. Kaya maraming salamat po sa mga nanood at sa mga nakinig. Salamat din po sa ating Panginoon na ipinagtagumpay niya ang kapahayagan nito. Ang Diyos po ang laging mapapurihan at ang maluwalhati na sa akin pong ginagawa. Ang Diyos po ang makita at maidakila ang kanyang pangalan, ating pong Panginoon Jesus. Kaya maraming salamat po. Ibinibigay ko po ang lahat ng kapasalamatan sa ating Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa dakilang kahabagan mo sa pagkakataon na ito. Na ito ang Diyos na mabuti na siyang laging sumasama sa bawat sa amin. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga buhay mong salita na magrema sa aming puso't isip at ang kapahayagan mo ito at ang mga turo at aral mo. Ang lahat ng nanonood at nakikinig ay mararamdaman ang kapayapaan at
kaligtasan ng iyong Panginoong kabutihan sa aming buhay. Maranasan nawa ng bawat isa sa amin ang makapangyarihang pagsama ng Espiritu Santo, at ang lahat, Panginoon, ng may karamdaman, hipuin mo at magkaroon po ng kagalingan. Ang mga nabibigatan, ang nagkakaroon ng kabiguan, kadiliman sa kanilang buhay, ay maramdaman po ang pag-asa, liwanag, biyaya at pagpapalang nagmumula sa iyo, at magkaroon po ng bagong buhay, kaligtasan din, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na pinagmumula ng lahat ng bagay. Pagpalain po, Panginoon, ang mga nagugulumihanan na hindi alam ang direksyon ng buhay. Ikaw po ang Diyos, Panginoon, na magpala sa bawat isa. Bigyan mo po ng direksyon ang buhay. Ituro mo, magpakilala ka na ikaw ang Diyos na makapangyarihang kayang magbago ng buhay ng tao. Abutin mo, Panginoon, ang mga nangangailangan at nabibigatan. Abutin mo, Panginoon, ang may mga kahilingan sa mga oras na ito. Bigyan po ng katugunan, bigyan, Panginoon, ng katagumpayan ang bawat isa sa amin. At magpakilala ka sa bawat isa na ikaw ang Diyos na pumapayapa, bumabanayad at nagbibigay ng pag-ibig, nagbibigay ng direksyon, kulay, halaga sa buhay ng bawat isa. Kaya marapat, Panginoon, na maranasan ka ng bawat isa. Ikaw po ang Diyos na magpala sa kapahayagan mong ito. Sa mga kahilingan kong ito, Panginoon, sa panalangin kong ito, iharap mo po, Diyos, ang iyong nagliliwanag ng mukha. Marapatin mo kami lagi sa biyaya at pagpapala, at magkaroon po ng katugunan, katagumpayan ang kahilingan po namin ito. Ang aming po mga panalangin ay ikaw po ang Diyos sumama at maramdaman ang mayamang pakikisama ng Espiritu Santo sa mga oras na ito. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus na aming Hari, Diyos at tagapagligtas, basbasan mo po, Panginoon, ang panalangin kong ito at ang kapahayagan mo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you po. Maraming salamat po.